narito po sa harapan, dito sa Case to Face to Face to Face. Narito po ang nagrereklamo, si Ruby. Dito naman ang kanyang kapatid na kanyang nirereklamo, si Sarah. Ruby, Sarah, Ate Pia, Kuya Alan. I think this is more about yung mga anak mo, Sarah. It's more about yung nanay. And it's more about yung family relations nyo. Sarah, sabi mo nung bago mag-pandemic, nakahiwalay na kayo mag-asawa, di ba? Opo. Oo, tapos dala ng pangangailangan, bumalik kayo nung pandemic. So, tinanggap ka naman ng nanay mo doon, di ba? So, naramdaman mo naman ang support at pagmamahal nila dahil nakabalik ka doon kahit papaano at hanggang ngayon nga nandun ka pa di ba? Opo naman. Nakikiusap ka na kung pwede magtagal pa kayo ng konti. Pero ito muna, kahit saan ka man makarating, ang ate mo nagsasabing nag-aalala siya dun sa mga anak mo. At dun din ako nag-aalala. Kasi nagsabi ka din bago mag-pandemic, lahat na ng klaseng trabaho na pasukan mo. So, mukha namang hardworking ka. Nagagalit din tayo sa mga anak natin pagka hindi sumunod o matigas ang ulo. Normal yon. Pero umamin ka na namumura mo, nasasaktan mo, tama? Opo. Alam mong hindi tama yon. Alam ko naman po hindi tama. Mahirap maging nanay, naintindihan ko yon. Pero, ginusto ba ng mga anak mong maipanganak mo sila? May say ba sila? Wala, di ba? Opo. Ano kailangan nila? Pagkain, tama? Opo, pagkain. Bubong, damit. Anong pinakamahalaga? Pagmamahal ng nanay, ng magulang. Nasasabihan mo ba yung panganay mo ng I love you? Minsan lang po pag naglalambing sa akin. Naglalambing pa naman sa'yo. Opo, naglalambing naman po. Tupakin po kasi minsan mainit ulo pag hindi kami nagkasundo. Minsan mamaya papansinin niya na ako. Mag-aano na sa akin. Didikit-dikit na, ganun. Pero inaano ko rin po, Ate Pia. Niyayakap ko rin po. Kasi nakwento mo kanina sa amin, nung buntis ka, nagbigti ka. Alam niya ba yon? Yung nanay ko po nakwento sa kanya. Ayun na nga eh. Kadalasan ng bata, isipin nila na hindi sila mahal pag nalaman nila yung ganon. Ang asawa mo ngayon, hindi yan ang tatay niya, di ba? Hindi po. Nakikita ba niya yung totoo niyang tatay? Nakikita naman. Nararanasan niyang namumura mo siya. Nararanasan niyang nasasaktan mo siya. Bata pa rin yun eh. Alam ko, mahirap ang apat ang anak. Pero ang katapat mo, anak mo eh. And bata pa yun eh. Yung sabi nga ng ate mo, tromang-troma na sila. Kaya mo bang mawala sa'yo mga anak mo? Kasi Hindi yung po. base dun sa kwento, may posibilidad na pag na-report ka, kunin sa'yo yung mga anak mo. Possible na sabihang abuse ang mga anak mo. Nasasaktan, minumura. Ang abuse kasi hindi lang physical, pati emotional. Kaya mo ba na mawala sila sa'yo ng sapilitan? Hindi po. Nagagawa ko rin naman yun kasi dahil nga sa masasabi din nilang masasakit na salita sa akin. Baga na, Pero ka-level mo ba sila? Po? Ka-level mo sila? Bata ka ba? Hindi po. Kasi bilang nanay, kagatin mo na lang ang labi mo kung may nasabi silang masama. Hindi mo papatulang ng patas yun kasi hindi mo sila ka-level eh. Bata yun eh. Pwede mong pagalitan dahil ikaw ang nanay. Pwede mong pagsabihan, pwede mong paupuin sa isang kanto at sabi mong, pag-isipan mo yung sinasabi mo. Pero hindi mo pwedeng gantihan nung katulad nung sinasabi nila sa'yo kasi bata yon. Hindi yon ang katangian na dapat makita ng isang bata dun sa tinuturing nilang nanay nila. So, anong gagawin natin sa'yo? Kasi alam mo yung kailangan mo para sa bahay, pwede naman namin ibigay sa'yo yun eh. Yung 10,000 na kulang, kahit 20, pwede naman namin ibigay sa'yo para makalipat ka na eh. Para magkaroon ng katahimikan ng inyong nanay. Kahit di na kayo bumalik sa barangay. Kahit di na kayo magkasuhan. Opo. Pero ang inaalala ko ngayon, yung mga anak mo. Yung panganay ko po, iiwan ko po sa nanay ko pag kami nakalipat. Yun na nga yung sinasabi ko siya na pakiramdam na anak mo, hindi mo siya mahal, tapos sasagot mo sa akin, iiwan ko siya sa nanay ko. Bilang nanay, gusto ko rin maramdaman niya na hindi mo siya iniiwan doon dahil nag-aaway kayo. Iniiwan mo siya doon dahil alam mong aalagaan siya, pero ngayon, lalo ka dapat nagbubuhos ng pagmamahal sa kanya. Nag-uusap naman kami ng mga anak ko. Alam din naman nila yung tama't mali. Paano nila malalaman kung mismong nanay nila? Saan nila malalaman yung tama't mali kung minumura sila ng nanay at sinasaktan?
Di naman po araw-araw na ano. Pag At ano lang, organized. So Step every in other natin. day, ganon. pag ano lang na may Once a ginawa week. silang ano, napapagalitan ko. Ganun. So, ang sinasabi ni ate, maging malinaw sa iyo, Sarah, child abuse yung ginagawa mo. Opo. Okay? Isang beses ka magkamali, let's say may black eye, may ano yung anak mo, Opo. napunta sa barangay. Alam mo ba, bawal ang barangay mag-areglo pag child abuse? Isa lang ang pwedeng gawin ng barangay, isumbong sa DSWD yon at ikaw isumbong sa pulis. At kukunin ng mga DSWD yung anak mo at ikaw ay kakasuhan. Pero madalas, sabi, away naman pamilya yan or nagsosorry yung nanay or walang formal complaint, pagbibigyan muna nila. Pero halimbawa may nangyari sa anak sa susunod na ospital or namatay, pati ang barangay pwedeng kasuhan. Kasi dinala sa inyo ilang beses, wala kayong ginawa. Gusto namin tumulong. Okay. Hindi lang sa anak mo, pati sa'yo. So the mere fact na nag-isip ka ng magpakamatay, ikaw mismo, pasyente ka. Pero pag na-transfer mo sa mga anak mo yon at child abuse yon, problema ngayon ng ate mo yan, problema ng asawa mo, problema ng problema din ng barangay, problema din ng lipunan. So, una kong tanong sa iyo, Sarah, napatawad mo na ba sarili mo? Hindi pa. Pero tingin mo ang Diyos, napatawad ka na? Opo. Oh. So kung ang Diyos napatawad na, patawarin mo na rin sarili mo. Kasi pag hindi mo pinapatawad sarili mo, dun mo ilalabas sa iba, pati sa anak mo. Last question na lang, masama ba loob mo sa ate mo? Hindi po. Honestly, hindi. Hindi naman po. Kasi nga, isipin mo kung nakakulong ka na at saka yung mga anak mo kinuha na sa inyong mag-asawa, saka pa ba magsasalita ate mo? Pasalamatan mo rin ate mo. Ano to yun? Parang nag-aalala siya. Naiintindihan ko Oo. naman po. Yun nga, te, pasensya ka na. Parang hindi naman sincere yung ano mo. Simulat sa pool talaga, puro kapakanan ng bata ako. Kasi, ayokong, mapariwara yung mga anak niya. Dahil sa dami ng kabataan ngayon na napapariwara, hindi nagagabayan ng maayos. Kami nga, katuang na niya kami ng nanay ko para magabayan ng bata sa tama. Ako naman, nagpapasalamat ako sa kanya kasi lagi siyang nakagabay din sa akin. Hindi siya nagkulang sa pangaral para sa mga anak ko. Naiintindihan ko rin yung mga ganong niya sa akin. Papagalitan niya ako, ganyan, kasi naano ko yung mga anak ko. Kasi, Kuya Alan, pag napapalo ko yung anak ko, naiiyak ako mag-isa. Naiisip ko rin sila, bakit ko nagawa yun. Kaya sa ate ko, pasensya ka na. May halo lang talaga akong stress. Pero hindi ko naman para pabayaan yung mga anak ko. Tingin ko hindi ka rin matitiis ni Ruby, pero gusto niya maramdaman na sincere ka rin. Ruby, kung tutulungan namin sila, pwede bang tulungan mo kami na i-monitor sila? Asawa mo, whether construction o sa pagluluto, tulungan namin. Salamat po. Ang gusto ng anak, stability. Ang gusto nila, safe sila. So hindi pa pwedeng yung pinakananay nila, yung pinaka-idol nila, wala silang tiwala doon. Ako, full support ako sa mga nanay na gustong kumita. Full support kami dyan. So isa-isa, hindi ka namin pababayaan, pero kailangan manggaling sa'yo yung desisyon na yan. Opo, okay po. Salamat. Salamat po, Tipia, Kuya Alan. Maraming salamat sa inyong dalawa. Pati po sa'yo, Kuya Boy. Mamaya makikilala niyo si Kuya Larry. So muli, thank you sa inyong tiwala. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Salamat po sa inyo lahat. Kuya Alan at Pia, si Ruby kasi may problema na siya sa mata. Katulad ng kanyang ina, halos hindi na nakakakita si Ruby. Pero ang kanyang kwento nga sa akin kanina, off-cam, kasama ang kanyang anak, namimili sila ng paninda, yung frozen goods sa bayan ng Marikina.
tapos ibinibenta niya, nagre-resell siya doon sa kanilang neighborhood. Ruby, hindi lamang frozen, di ba? Namimili ka rin ng... Ng mga pabango po. Tapos nag-aano rin po ako ng mga sako, yung lagayan ng basura. Nag-aalok din po ako. Hindi niya iniinda yung hindi na siya nakakakita. Ginaguide siya, pati ngayong araw nakita ko, ginaguide siya ng kanyang anak ba na panganay yun? Pangatlo po. Na napakabait. So maraming salamat, Ruby. Maraming salamat, Sarah. Salamat din po. Pagpalain po yung programa nyo, lahat po kayo. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang... Sinamahan si Sara ng Cayetano in action with Boy Abunda sa CSWD Marikina para simulan ng counseling. Kapag natapos ito, makukuha na niya ang 30,000 loan para sa paglilipat at pangkabuhayan para sa kanilang pamilya. Kinausap po nila ako about sa mga anak ko. Pinangaralan nila ako kung paano mag-control ng galit, na huwag mamalo, wag maglabas ng masasakit na salita sa mga anak ko. Gumaan po yung pakiramdam ko. Naipamili na rin ng programa si Ruby ng mga paninda niyang frozen goods. Masayang-masaya po ako, natulungan po ako ng Cayetano in Action. Para po sa kinabukasan po ng mga anak ko, ito po yung paraan para po makatulong ako sa kanila. Kasi nga po, may kapansanan ako sa mata. Maraming salamat po, Kuya Alan Cayetano at Ate Pia Cayetano at kay Kuya Boy Abunda. Napakahalaga po ng naitulong po nila sa amin. Hindi lamang po pansamantalang tulong, kundi ito po ay consistent. Maraming pong salamat kay Ate Pia at po kay Kuya Alan Cayetano sa nagawa po nilang tulong.